Yan. Sige. So, ang sinabi ko lang dito ay records and record keeping. Bakit? Dalawa po yung magkasama. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Dahil, paano mo hahawakan ng record? Kapag ginawa mong record, paano mo ngayon hahawakan at gagamitin ang ating records? Kaya, ang sabi natin, bakit importante ang record keeping or yung recording system? Parang tao rin, meron kang birth certificate, nakatala doon, sino tatay ko, sino ang nanay, kailan ako ipinanganak, ano ba ang aking lahi, ako ba ay Pilipino, ako ba ay Amerikano. So, meron ding ganyang equivalent yung ating hayop. Ito yon ang part and parcel ng recording system natin. So, hindi lang po yun tungkol sa hindi lang tungkol kung sino ang nanay at tatay niya. Pwede rin nating makalaman ano ang lahi niya, anong klaseng management, saan ba siyang galing, saan siya ipinanganak. Yan. Kaya ang tawag dyan ay we can track individual or group history para sa health o yung kung masigla sila or may problema or walang problema, genetics ang kanilang lahi at anong klaseng management. Pag ginawa rin natin ng ating recording system, meron ka ring provision to be able to determine herd performance. Kasi pwede mong makita doon sa performance pedigree, yung mismong gaano kabilis lumaki ang isang, later on yun, gaano kabilis lumaki, or gaano kaganda ang kanyang gatas, at saka yung kanyang mga parents, o yung kanyang nanay, o kaya ang kanyang anak, o kaya ang kanyang tatay, makikita mo rin yon. So, part and parcel yon ng recording system. Ano pa ang makikita mo pag sinabi nating sistema? Hindi lang to records po, system. So, pwedeng may kasama ng analysis yon. Parang, ito bang kalabaw ko na to ay ganito ang dami ng gatas niya? Ito ba ay mas mataas o mas mababa kesa sa average ng lahat dito sa Pilipinas? So, ito bang kalabaw ko? Tumataas ba ang gatas niya? So, those are part ng sinasabi nating analysis and trends para magkaroon ka ng magandang decision making. Paano mo masabing decision making? Kasi, kung alam mo na yung iyong inahin or gatasang kalabaw ay malakas kumatas, kumpara doon sa mga iba mo pang mga inahing kalabaw, madali mong sabihin na, ay, maganda pala ang lahi ng kalabaw ko nito. Kailangan ako ay kukuha ng kapalit galing sa kalabaw na to. So, that's what we call decision making because you are basing your selection on a record that you can see in your system. Yan. So, nauna na pala ako kasi yung last bullet natin, yung animal performance and selection. Because if you know how good your animal is relative to the herd or even relative to the national average, you have an idea which animals are going to be good for breeding and selection. Or kung talagang pwede na nating pakawalan dahil baka pakain ka na lang ng pakain, yun pala mahinang gumata. Sayang ang iyong effort. So, yun yung sinasabi naman nating culling. So, that's the importance of having a recording system. At yan ang amin ding itinuturo sa ating mga kooperatiba or mga asosasyon na merong mga gatasang kalabaw. Yan. So, ano ang makikita natin or basic information pag meron tayong animal recording system? Siyempre, meron kang identification. Kung ang tao ay may pangalan, identification yun pangalan at apelyido, meron din ang mga kalabaw natin. So, yan, unique identifiers. Pwede yan sa pamamagitan ng microchip, ear tag, yung nilalagay, nakikita natin dito sa tenga. Pwede rin yung branding, yung mga baka, kung makikita nyo, nilalagyan yan sa merong gilid or dito sa shoulder. At saka yung proof of ownership is yung certificate or pedigree certificate or yung katunayan na yung ownership certificate. Ayan. So, hindi kasi pwedeng sabihin mo, oy, halika dito, bigyan mo ng pangalan. Pwedeng bigyan ng pangalan ng ating mga kalabaw. Kaya lang, yun nga, pare-pareho. Sabihin mo, Elena dito, may Elena doon. So, walang uniqueness. That's why we resort to other tools kagaya nga ng microchip.
Yan. So, ano pang dapat makita? Dapat nakatala din doon yung mga treatments, yung pagbakuna or yung gamot or kung may sakit. Kasama yan sa recording system para kung sakaling may problema or nagkasakit ang inyong kalabaw at kayo ay tumawag ng tulong ng veterinaryo, unang tatanungin niya, nabakunahan na po ba to? Napurga na po ba ang inyong kalabaw? O saan natin makikita yon? Yan ay makikita nyo sa inyong animal records. Yan. So, ano pa? Pwede nating makita dyan yung kung kayo ay nagtatala ng pagkain or yung inyong breeding records. Yan. Kailan siya na nakastahan, kailan nasumpit ng ating AI technician, kailan huling nanganak, nakatala rin yan sa ating recording system. And obviously, other than that, pag meron po tayong recording system, I will explain later on bakit kasamang inventory. Kasi po, we're talking of not just one, but the whole system. And part and parcel nun, kung kayo po ay maraming kalabaw, madali nyo makikita sa recording system kung yung pagbibilang. Yung bukas, 7, sa susunod na araw, may nanganak, magiging 8. So, madaling magbilang. Okay lang yun kung 10 lang ang kalabaw. E, paano kung 100 na ang inyong kalabaw? Mahirap magbilang ng isa-isa. At saka, kung sino sila, at saka nasaan sila, ilan ang buntis, ilan ang gumagatas, yan yung kasama sa inventory. And that is part and parcel of animal recording system. Yan. So, yun po hindi lang ID number ang pinag-uusapan natin pag sinabing meron tayong animal recording system. Pero napaka-importante ng ID. Pag wala yan, parang domino yan, bagsak na lahat. The cookie will crumble because we cannot have a recording system without unique identification para sa ating mga hayop. Yan. Ayan, ano. So, key characteristic. Dapat, kung meron kang ID system, which is part and parcel ng ating recording, meron kang unique ID. Walang duplication or walang magkapareho ng ID sa isang herd or even across herds and across years. So, kahit na 5 taon na ang iyong mga inaalaga ang mga kalabaw or yung herd nyo, baka man yan or anumang hayop, hindi dapat nagkakaroon ng kaparehong ID. Kasi magkakalituhan yan eh. Lalo na, okay lang kung mabilis or yung maiksi ang buhay ng inyong hayop, let's say manok. Dahil ilang buwan lang, wala na. Paano ang kalabaw at baka na minsan ay tumatagal ng 10 na taon or 15 years or some, meron nga daw hanggang 20 years. So, imagine mo kung marami kang kalabaw or baka at pare-pareho ang ID, magkakalituhan tayo dyan. So, dapat unique ang bawat isa at walang duplication. Dapat permanent or durable, hindi agad-agad natatanggal. Tamper-proof, hindi rin madaling palitan. Imagine mo kung meron kang sinulatan na eartag, tinanggal, pinalitan ng ID, o di, hindi na yon permanent at hindi rin siya tamper-proof. At dapat easy to apply at basahin. Kahit medyo malayo, yun yung tinatawag nating visual ID. Yan yung ear tags. Mamaya, ikakwa natin yan. I-detalye natin bakit. Paano mo makikita lahat yan sa isang identification system or ID system. Cost effective. Hindi dapat masyadong mahal. At syempre, accurate or hindi masyadong nagkakamali or mababa ang error rate. Yan. So, paano natin mahanap lahat yan? Sabi natin, kung eartag yan, yan ba ay permanent? Baka nalalaglag. Alam natin na siguro medyo 1 or 2 years, pwede pa ang eartag, pero more likely malalaglag din yan. So, hindi siya permanent. So, ano pa? Pero madali siyang basahin dahil lalo na kung malaking eartag, kahit medyo malayo, madali mong makita ano ang ID ng ating baka, kalabaw, o tupa. Yan. Cost effective, yes. Pero hindi lahat ay makita mo sa isang system. That's why when we say a good identification system, it's a combination. So, meron kang visual, I'm saying here, visual ear tags, yung madali mo mabasa. So, ear tag is a very good example, pero pwede ring ear notch, pwede ring branding.
In fact, si branding, accurate. Bakit? Hindi mo basta-basta mabubura yan. Once i-brand mo na yan, na hero na yung baka, hindi mo na yung mapalitan. Well, to some extent, it's easy to read. Pero kung nakalublob sa putik yan, hindi mo mabasa. Kailangan mo munang paliguan bago mabasa. So, medyo may issue tayo pagdating doon sa madali ba siyang basahin. Pero mura dahil you only do that once. But we do have problems with branding with regards to animal welfare. Yan. So, anong isang madali pa na medyo mas mataas na sabi nating technology? A lot of countries resort to electronic RFID for data capture. Ito mabilis, accurate, low error rate, cost-effective, and the way we do sa amin dito sa Philippine Carabao Center, we utilize RFID and it lasts for the lifetime of the animal. Yan. Hindi lang ganun, well, it's permanent. Yun nga lang, you need a reader para lang mabasa mo. Doon naman siya, hindi kwan. You still need visual ID dahil you need a reader para lang makita mo yung unique ID using the radio frequency ID system. So, hindi talaga pwedeng or napakahirap humanap ng isang ID system na lahat ng dapat nating karakteristik or katangian ay nasa kanya. Kaya, para makuha natin lahat yon ay dapat meron kang kombinasyon or combination ng methods for identification system. Yan. Ito ang example natin. Ito yung sinasabi nating visual na example. Visual ID. Ayan po. Ear tag. Yun. So, makikita nyo, may nakasulat na. Yan ang unique. Explain ko ba maya anong ibig sabihin niyang mga letra na nakasulat dyan sa ear tag. Ayan. So, mapapansin nyo, pag inilagay natin yan using ang ear tag applicator, yan pong pula na yan, ear tag applicator ang tawag natin, sa gitna or yung makapal na portion ng tenga dapat natin ikinakabit. Huwag natin ilalagay sa bandang gilid dahil yung dulo or gilid ng tenga ng baka or ng kalabaw ay medyo manipis at more likely malalaglag yung ating ear tag kagad pag dyan natin inilagay. So, yan, mapapansin nyo, meron kami inilagay na bilog sa gitna. Yan yung proper spot, the thick portion and in the middle at iiwasan natin yung vein. Mapansin nyo, merong vein dyan. O yan, sa tabi niya, iwasan natin yan at pag inilagay natin yung ear tag. Another one na pwede rin gamitin na permanent din ay ear notch. Ayan. So, may ear notching guide din ang PCC para dun sa gusto. Ano ang problema kay ear notch? Habang tumatanda ang hayop, minsan napupunit. So, minsan, pag nangyari, at saka kung hindi kabisado ng iba magbasa, mali ang nagiging basa nila sa ear notch. Yan. Kaya, hindi rin masyadong popular. Si ear tag, nalalaglag. Branding is permanent. Ayan. Pwede yung hot branding or pwede ring freeze branding. Permanent din yan. But I understand in some countries that is already being banned due to animal welfare. Kasi medyo mahirap talaga. Tutumba mo muna yung baka bago mo mailagay. At sa kalabaw po ay sinubukan na rin namin ang branding noon. Dahil medyo sparse or kokonti, hindi makapal ang balahibo ng kalabaw dyan sa may shoulder or dito sa may pigi. Pag nag-branding, minsan nag-fade, hindi rin mabasa. Kaya hindi namin din masyadong nagagamit ang branding sa kalabaw. Another one is tattoo. Yan, permanent din po. Kaya lang kailangan mo munang lapitan ng hayop para mo mabasa ang tattoo. So, hindi siya masyadong useful kasi ang gusto mo malayo pa, kitang-kita mo na kagad ang ID number para malaman mo sino yung ID, sino yung iyong hayop or kalabaw or baka or tupa, whatever that is. Kung sino yung hayop na yon, even at a distance. That's why we call it visual. So, si tattoo, permanent yan. Kaya lang, kailangan malapitan mong babasahin. Yan. So, yan na po ang mga example ng visual ID. Yan. Ito naman yung
isa. Ito yung mga medyo hindi na traditional. Actually ngayon, karamihan na rin sa ibang bansa, they are using already radio frequency ID. So, RFID. It can come in button, yan pong bilog na nilalagay sa tenga, katabi, usually po, katabi yan ng ear tag natin or ear tag sa kanan, button ear tag naman, RFID button ear tag naman sa kabilang tenga. So, yan po. Pwede rin yan. Ang isa pa na meron ay tinatawag nating rumen bolus. So, yung RFID, ipapalunon natin sa baka, kalabaw, tupa, kambing. So, this is only good for ruminants po, no? Hindi pwede ito sa mga monogastric natin. So, ito, permanent din in a sense na once na i-apply mo na, it stays for life. Hindi mo na matatanggal yan, hindi mo rin ma-edit hanggang mawala na or mamatay na yung hayop. Ang problema natin kay button ear tags ay matatanggal at matatanggal pa rin yan eventually. That's why, okay siya sa umpisa, pero later, pag nawala na, magre-reapply ka uli ng RFID. Now, ano ang problema natin dito ay hindi ito kaagad-agad nababasa. Kailangan mo nitong, sabi naming, reader. Ayan. So, ito pong nasa Magic Wand, tawag ko dito ay, ano nga ba to? Yung kay, kay Darth Vader to eh. Kasi, para siyang laser sword. Yan. Pero it's actually a scanner. Yung mahaba na green na portion na yan, that gives you a bit more distance. So, kahit hindi ka masyadong lumapit, let's say mga 1 meter, 2 meters, or mga 1 meter away, kahit hindi mo idikit yan sa hayop, ilapit mo lang, itutok kung nasaan yung bolus, mababasa niya na yung ID, pati na rin yung visual. So, imagine, if you assign a visual ear tag, nakalagay na yan sa, ini-encode na namin yan sa bolus. So, pag scan mo, makikita mo na yung visual ear tag niya, plus itong 16-digit na RFID. Yan. Kasi mahirap basahin yung 16 digits, di po ba? Kaya meron ka pa rin combination ng RFID with visual ear tags. So, essentially, ganyan po ang sistema natin sa ating mga lahat ng mga herd ng PCC, ng mga buffalo herds ng PCC across different locations namin po. Pati na po yung aming mga assisted dairy cooperatives. Ganyan din po ang aming pinaka-implement. And mind you, ngayon po, ang rumen bolus is not just for ID system. It also has already sa ibang bansa. Ito na po rin ang latest trend is they actually do sensor. Hindi lang po siya para sa ID, kundi pati na rin pang-detect ng kung may lagnat, kung may rumen acidity, kung siya ay malapit ng mga anak, kung siya ay may sakit, or hindi masyadong umiinom, or mababa ang kain, may kasama na pong sensor. And it helps in the management. Yan. So, yun yung mga latest development when it comes to sensor rumen bolus. Yan. So, ayan, balik tayo. Yung nakasulat sa ear tag kanina, paano ba ang ginagamit? Kung familiar po kayo or kung ma-encounter nyo ang mga PCC-assisted dairy cooperatives or even yung PCC mga institutional herd, may system po kami ng pag-a-assign ng ID number. So, yung unang, yung number 1 dyan, yung 2, or yung nakabilog dyan, yung number 2 dito sa 2UPC 08001, the 2 is code for the animal breed. Yan. May ibig sabihin po yan, mamaya, isa-isahin natin. Yung UPC po ay yung herd code kung saan ipinanganak yung hayop. So, kunwari, may kooperatiba kaming ABC at ipinanganak doon pag-aari ni Mr. Farmer, ang magiging herd code ng calf o ng bulo na ipinanganak ay magiging 2ABC. Yan. Tapos, ang 08 po dito ay kung anong taon ipinanganak yung calf or yung bulo. So, yung 2000, yung 8 na yan, ang ibig sabihin po niyan, ipinanganak siya ng 2008. Yung 001 naman ay series. So, kung may 10 o may 50 kalabaw ang ating kooperatiba, ay siya ang pinakaunang ipinanganak
dito sa 2008 dyan sa herd na UPC. Yan po ibig sabihin. So, mapansin nyo sa ilalim, may breed code tayo, no? 1, ibig sabihin swamp. So, pag nakita nyo itong 2, riverine po ang klase. Ito po yung mga gatasang kalabaw natin. Yung CB50, ibig sabihin po niyan ay crossbred. Ibig sabihin, unang cross or 50% na dugo niya ay riverine, 50% na dugo ay swamp or yung Carabao natin na native. Okay, pag CB75 naman, crossbred po siya pero 75% na ang riverine blood. Ibig sabihin, yung 50 or yung first cross or F1, kung familiar po kayo sa F1, pagka yan po ay pinamate natin, pinakastahan or na AI ng purebred riverine, ang magiging anak niya ay CB75 kasi 75% na ang riverine blood. So si CB75, pag yan uli ay ating pinamate naman uli sa another bull na riverine, magiging 87% ang riverine blood niya. And that also goes through for the 8. So, it's a continuous back-crossing process. Ayan. So, yun po ibig sabihin ng ating breed code. Mababasa nyo kagad, yun yung sabi ko, ano yung kanyang lahi or yung breed proportion niya by just looking at the ID system. Okay? So, we normally will do this, the visual goes together with the RFID. So, pagka in-apply po namin ang bolus sa isang kalabaw, yung naka-assign na ID system, itong kunwari si 2UPC 08001, makikita nyo rin yan pag in-scan yung bolus. So, inilalagay din yan, pinoprograma namin na yung 16-digit na ID sa bolus, makikita rin itong naka-assign na visual ID sa kanya pagka in-scan yung RFID. Ayan. So, kung meron na tayong sistema ng ID, pwede na tayong mag-proceed naman ngayon sa mga records dahil pwede natin ngayong masundan at maitala yung mga information na dapat na makikita natin sa isang hayop. Kasi unique na siya meron na siyang pagkakakilanlan, may ID na, nasa kanya lang yon. Or, pwede na nating bigyan siya ng pangalan. So, ano ang basic information that you would see or na kailangan makita, lalo na kung kayo po ay titingin ng hayop? Siyempre, kanina pinag-usapan natin ID. May ID dapat yan. Pwede nyo lagyan ng pangalan. Ang DOB, ang ibig sabihin niyan ay date of birth. Kailan siya ipinanganak. Sex, siyempre, lalaki ba yan o babae? Sire, ang ibig sabihin po ng sire ay sino ang tatay ng hayop na yon na ating nirerehistro. Dam, sino ang nanay? Anong breed? Kanina po naisabi natin yung 2, 1 kung swamp, 2 kung riverine, 5 kung CB50 siya. Yun po, makikita natin din sa ID number at pwede rin isulat kung anong breed siya. Pwedeng riverine, pwedeng swamp, pwedeng CB or crossbred. Anong herd? Saan siya galing? Saan siya pinanganak na pangalan ng herd? Sino ang may-ari nung animal na yon or yung bulo na ipinanganak? At iba pang information, yung iba naglalagay palatandaan. Ito ay merong puti sa ulo or puti sa paa. Pwede nilang ilagay po yan. Pwede natin isulat yan as part ng basic animal registration details. Okay, so pagka yan ay naipanganak na, nairehistro natin yung information, anong sunod? Lalaki na yan. Siyempre, kaya nyo naman iiwanan or kaya tayo mag-aalaga ay ng kalabaw o ng baka o ng ating hayop ay eventually lalaki yan. Anong sunod? Siyempre, pararamihin natin. Ano ang susunod nating makikita? Breeding and reproductive performance. Kasi, pag yan ay nagbuntis, siyempre, gusto nating makita sino ang tatay. Kasi pag nanganak at irerehistro natin yung anak, later on, hahanapin sino ang tatay. So, dapat, para malagay natin kung sino ang tatay at nanay, kailangan may mating details tayo na ilalagay sa ating animal record. Yan. So, yan. Dapat nakalagay sino ang tatay. Pwede rin maglagay kayo dyan nung ilang beses na siyang nanganak.
ilang beses na ring napakastahan. Yun yung sinasabi nating key. Pwedeng magkaroon tayo ng key reproductive parameters. Yan. Kasi, pag inilagay natin, kung alam natin ang date of birth at alam natin kung kailan siya na AI at nabuntis, pwede natin makalculate ngayon o malaman ano yung edad niya nung siya ay unang nabigyan ng breeding service. Yan ibig sabihin ng age at first service. Kailan siya, anong edad siya nung siya ay nanganak? Yan yung sinasabing age at first calving. Yung days to postpartum service, ang ibig sabihin po natin yan, kunwari, itong ating gatasang kalabaw ay nanganak na. Ilang araw after siyang makapanganak, yung unang return heat, kahapon sabi natin, breeding, di po ba? Return heat ang ibig sabihin nung at nabigyan siya ng AI or breeding service. Kaya ang tawag dyan ay days to first postpartum service. Conception rate, pwede natin compute para sa inyong herd. At calving interval, yun yung gaano katagal yung panahon or buwan or araw between two calvings. Yan. Yung tawag doon ay calving interval. So, kung naitatala natin ang mga breeding services natin, all those key reproductive parameters, makakalculate natin at malalaman natin para sa bawat isang hayop. Yan. Ano pa ang dapat nating nakikita? Animal inventory and movement. So, imagine nyo si Mr. Farmer minsan, nagbebenta rin siya ng anak. Yung nagkaroon siya ng bulo, pwede niyang ibenta yan eh. Yan yung sinasabing transfer or movement. So, dala-dala niya ngayon itong ating animal information, yung animal card, para yung kung kanino mang nailipat sa ibang herd or sa ibang lugar, sa ibang probinsya, ibang bayan, dala-dala lahat ng information tungkol doon sa hayop. So, pwede nating itala ngayon yan doon sa animal record natin. Or pag namatay, pwede nga itala yun doon. So, yun yung mga tinatawag nating animal inventory and movement. So, those things are also put in place sa ating recording system. Yan. Ito po. So, anong mga example ng sabi nating recording? Yan. Ito po ay individual animal record paper-based. Sa tawag ko dito is birth certificate or passport. Bakit? Kung nakalagay na po dyan, yung basic information, yung first page, yung may drawing natin, nakalabaw, dyan. Mapapansin nyo, nandyan yung anong ID niya, kailan siya pinanganak, sino ang tatay, sino ang nanay, pwede kayong maglagay ng markings, kung may puti ba ang buntot, or may puti ang ulo, ayan. Pati movement, actually, kung kailan siya umalis, at saan pumunta. So, mapansin nyo yung iba pang sinasabi natin kaninang information, yung breeding and AI activity record, tinatala din po natin yan para kung sakaling yan ay manganak at ipaparehistro din natin yung magiging anak ng babaeng kalabaw natin, alam natin ngayon kung sino ang ginamit na tatay sa AI, kung AI man, or bull kung napakastahan natin yan. So, madali natin ngayong magawa ngayon yung basic information dun sa ipapanganak. Yan. Okay pa po ba tayo? So, yan yung paper-based. Later on, meron tayong tinatawag na electronic. So, syempre, madali po ito dahil ito, pag lumipat ang hayop, dala-dala niya na kagad ang information tungkol sa kanya. Yan. So, ano pa, since ang PCC po ay napakalaki ng programa tungkol sa gatasang kalabaw, kasama sa records natin ay yung mga pagtatala ng gatas. So, meron tayong paper-based. Ito po ay itinuturo at ibinibigay namin sa ating mga kooperatiba. Daily milk production record, ito yung araw-araw na pagtatala ng gatas ng bawat isang kalabaw. So, mapansin nyo, may AM, PM. Isusulat lang po kung gaano kadami or either in kilograms or liters yung gatas na nakukuha sa bawat isang gatasang kalabaw at iyan ay inilalagay doon sa milk production record araw-araw. Meron din kaming tinatawag na test day. Ito po ay once a month lang.
kasama na rin pati yung pagtetest kung may mastitis. Ito yung sinasabing CMT is California Mastitis Test para determine kung mayroon bang infection yung kung may mastitis, kung may infection yung ating mammary gland. So, yan. So, once a month lang yan, and based on that, pwede namin i-calculate yung total lactation yield. So, once a month for 11 months, that's one lactation period. Hindi na kailangang araw-araw itatala ang milk production para lang malaman natin gaano kadami ang gatas na ibibigay ng bawat isang kalabaw or dairy animal. Pwede yan by using calculations on a monthly basis. Yan yung milk test day po. So, hindi kailangang araw-araw magtala ng record para lang malaman gaano kadami ang gatas na naipoproduce ng bawat isang dairy carabao or dairy cattle. Yan. So, pwede rin nating makita doon sa kaninang record is yung growth. Siguro, hindi sa karamihan po nito ay nagagamit namin sa mga PCC institutional herd at hindi masyadong nagagamit itong pagtatala ng gaano kabigat, gaano kataas, gaano kalaki ang heart girth, gaano kahaba ang katawan ng bawat growing animal. Be it female or male, maganda ring nakikita para nalalaman natin kung lumalaki ba ng nasa tamang pace or tamang paglaki yung ating growing animal. It could be a calf, it could be a bull. Pero, syempre, kailangan natin itong iisa-isahin at kailangan ng timbangan. So, karamihan nito ay nasa malalaking herds or institutional herd ang nakakagawa ng growth record. Yan. So, pwede namang tingnan din kung gaano kaganda yung itsura mismo ng ating hayop dahil syempre, sino po ba naman ang gusto kung piki ang ating kalabaw? Syempre, ayaw natin yun. Naipapamana po kasi ang conformation traits. So, kung gaano kaganda ang iyong mga nanay or tatay, kung maganda ang katawan, maganda ang paa, maganda ang suso, maganda ang tayo, ipapamana po niya yan. So, we have a way of looking at how good a conformation is based on scoring system. Ito yung tinatawag namin conformation traits. Pati po yung lalo na yung shape at saka yung puklo, napakalaking contribution po niyan sa milk production. So, since naipapamana yan, kung maganda ang puklo ng inahin, chances are maganda rin ang puklo ng kanyang magiging anak. Lalo na kung ganun din yung lahi ng ating mga bull, yung ginamit sa pagpapalahi. So, those are all inherited traits that you can pass on to the next generation or sa kanyang offspring. So, kung maganda ang paa, hindi siya piki, hindi siya sakang, maganda ang tayo, ibig sabihin, more likely, ganun din ang kanyang magiging mga anak. Ayan. Ano pa? Ito. So, kanina, sabi ko, breeding, yung sa side, yung pang-apat na page ng ating individual animal record. Ito rin po yun. Nilalagay lang natin, bawat kooperatiba minsan, na naglalagay tayo ng sino ang na-AI ng ating technician at ano ang ginamit na sire or yung similya na ginamit. Yan yung sire used. Ilalagay yung ID number po nung bulugan nung similya na ginamit sa pag-AI or sa artificial insemination. So, those are very important because kung ano man ang inilagay natin dito sa buong coop, pwede rin kasi dapat inililista rin ng AI technician dun sa individual animal record ni Mr. Farmer yung ginamit na similya at kung kailan sinimilyahan yung inahing kalabaw or inahing baka. So, yun, napaka-importante po niyan dahil kung hindi yan nailagay, walang tatay lalabas yung ipapanganak na bulok. Po ba? So, importante ang ID system dyan dahil hindi pwedeng magkaroon ng parehong ID
yung mga ginagamit nating mga bulugan sa pagpo-produce ng similya para hindi magkaroon ng misidentification kung sino ang tunay na tatay ng ating mga ipapanganak na mga bulo. Ayan. Okay? So, kung meron na po tayong kanina, pinakita ko tong forms, no? Ayan. Ito po kasi ay ginagamit ni technician. Ito ginagamit ng aming milk supervisor. Ito ay ginagamit din ng aming mga farm manager. Pwede po nating ilipat lahat yan sa electronic records. Ayan. Kaya, ID and recording system means a combination ng paglalagay ng individual animal record and also put that into a database such that you can generate information on the herd and also on an individual basis in terms of yung mga individual performance. Yan. So, ito na yung electronic. Pero, kung anong laman ng electronic natin na simple na MS Excel or simple database sa record keeping, yun din ay galing or na batay din yun doon sa ating individual animal record. Yung ipinakita ko po kanina. Lahat nandito ay galing lahat din doon. Walang nandito sa electronic records natin na wala doon sa paper-based record. Ayan. So, lahat po halos ng aming mga institutional herd at pati na rin yung mga kooperatiba na assisted ni PCC ay meron pong ganito. So, kung may, kunwari, ang isang kooperatiba ay merong 100 na kalabaw, lahat po yon nasa electronic ay record natin. At nakalagay dyan lahat ng information. Mapansin nyo, nandyan yung ID, andyan yung edad, andyan yung birthday, ano ang breed, ang sire, at pag inurong pa natin yan later, pati tatay, sire and dam, andyan siya. So, there's no information in the electronic system that is not captured in your paper-based record. Obviously, kasi from paper, i-encode yan sa Excel or simple database kung hindi man Excel ang gamit. So, yun. Hindi pwedeng magkaroon ng information sa database na hindi galing sa paper-based records natin. Kasi hindi makakapture. Yan. So, kung meron na tayo nun, ang susunod, ito na yung database management system, madali nang mag-generate ng report. So, sino ang pinakamalakas pumatas? Sino ang pinakamadaling mabuntis? Sino ang pinakamabilis lumaki? So, makakalculate natin yan by having a database management system. Management information system po yan. So, it follows from individual ID to having individual animal record, to having a simple Excel or database system, and then a database management information system. So, ito po yung buong spectrum na tinatawag nating recording system. Yan. So, meron na yan. Pati inventory, automatic na yan. Ilan ang buntis ko? Kung ako ay may 100 kalabaw, ilan ang buntis yan? Automatic yan. Bibigyan kayo ng information dito sa dashboard na yan. So, that's the extent of the recording system that we are actually implementing po sa PCC at saka sa aming mga PCC assisted cooperatives. Yan. So, to summarize, okay, so ang recording system po at detalye ay depende sa klase or type of herd and its purpose. Di po ba, napasabi ko kanina, sa kooperatiba hindi namin nakukuha ang growth records dahil hindi naman masyadong kailangan. So, yung nucleus herd, ito po yung mga PCC na herds or yung aming mga, ilan ba ang aming mga herd? So, marami, 11 yata or magiging right now is around 11. Ito yung napakaraming kinukuha naming records dahil pag hindi namin nakuha po yan, hindi rin natin mapapatakbo yung ating pamimili kung sino ang magaling at yung genetic improvement and evaluation ng individual performance. So, the bulk of the genetic improvement for the dairy buffalo is actually being managed by PCC. That's why the institutional herds are very important to have accurate
and very specific records para sa ating selection na ito naman po ay ipinababahagi natin sa ating mga assisted cooperatives at sa ating mga farmers na may kalabaw sa pamamagitan ng artificial insemination. Yung frozen semen ng pinakamagagaling nating mga bulugan ay sinishare namin or ibinapamahagi namin sa ating mga farmers through our artificial insemination program, AI program namin, and also by bull dispersal. So those are all, and yung pinakadulo ng ating sistema. So from ID system to recording system to genetic evaluation, we cannot proceed without yung basic na yun. And the end point is to be able for us, for PCC, to share its genetics to our thousands of dairy buffalo farmers. Yan, no? So, in record and record keeping, unique ID system is mandatory. There's no point in talking of a recording system if there is no unique ID. Yan. So, kung anong klaseng ID system, it can be a simple visual, pero better if you have a combination, yung nabanggit ko po kanina, meron kayong visual at meron din kayong permanent na electronic ID system such that madali ngayon na matrace, madaling mag-record at hindi nalilito kung sino at yung pagkakakilala sa isang hayop ay hindi magkakamali. Kung sino man ang pupunta or kunwari ang veterinaryo, ang AI technician, ang milk supervisor, para hindi sila nagkakamali. So, napaka-importante ng unique ID system sa ating pinag-uusapan pong topic ngayon when it comes to record and record keeping. Ayan. So, yan po ang aking maibabahagi sa inyong sa araw na ito. Thank you.